Hello guys! What's up? So this is Sir Kuya Ace of Lakbay ni Alas. So I'm here for another video. Pag-uusapan natin sa video na to is, ayun na nga, yung proper feeding. So kasama dyan sa proper feeding is yung mga tamang pagpapainom sa ating mga pugo. So from our last video, pinag-usapan natin nga pala is yung proper na sukat ng cages natin. So mapapansin nyo dito sa gilid ko, ito yung example natin na cage. And kung mapapansin nyo, meron na siyang laman ngayon. So meron siyang 1,000 heads. And ang kanyang production rate, magwa 1 month pa lang to sa 13, which is bukas. So nasa ano siya ngayon, nasa 86% siya. So medyo maganda naman, maganda na yung production result niya. And yung mga itlog na na-harvest namin dito, na-market na namin. So yung first 5 days na itlog niya, so kinakain na lang namin kasi hindi pa ganun kalalaki yung itlog. So going back sa ating proper feeding, so kung mapapansin nyo, nakapagpatuka na kasi kami ngayon. So eto yung patuka. Ayan, kung mapapansin nyo, napakaganda ng consistency ng ating patuka kasi kung mapapansin nyo dyan, napakadaming mais. Visible yung mais ng feeds. So, papakita ko sa inyo kung paano baka magpakain ng aming mga pugo. So, dito yung aming pakain. So, ang gamit namin sa mga nagtatanong, madami kasi talagang nagtatanong, Sir, ano ba yung ginagamit mong quail feeds? So, technically po, ang gamit po namin ay Jetstar Animal Feeds. So, ito po ay Quail Layer Mash or QLM. So, kaya gusto ko ang Jetstar Animal Feeds. Number 1 is i-deliver na nila dito sa bahay or diretso na dito sa building ko. Hindi ko kailangan magbuhat. Meron na silang nagdi-deliver. And for the past 3 years ng pag-aalaga ko ng ating mga pugo, talaga namang masasabi ko na quality. Quality yung sinusupply nila sa atin na feeds. And pag sa Jetstar Animal Feeds ka kumuha, meron silang sariling veterinaryo. Kapag may problema yung mga pugo natin, pwede tayong mag-consult sa kanila. Pumupunta talaga sila dito. Chine-check nila kung ano ba ang problema. Either may problema ba sa building mo, may problema ba sa mga pinapakain mo, or may problema ba sa mismong pugo mo. So ngayon, i-example ko sa inyo. Ito sa inyo kung paano tayo nagpapakain. So, ito yung ginagamit namin pansalok. Nilalagay namin dito sa timba. And, itong lata na to, since medyo kung mapapansin nyo, maliit lang yung space kasi nga merong pansalo ng ipot dito sa cage. So, ito lang yung ginagamit namin. So, ito. Tuwa natin siya. And then, ilalagay lang natin siya dito. Imagine nyo naman, wala pa siyang laman. So, pupunin lang natin. Okay? Ganyan. So guys, sa mga previous videos natin, madami kasing nagtatanong, Kuya Alas, gaano ba kadami dapat yung ipakain natin na pugo sa 1,000 heads? So, ang ating pong mga pugo, kamansin nyo, tuloy-tuloy sila sa pagkain. So, dapat mag-average sila ng 22 grams per day per quail. So kung meron kang 1,000, so 22 kilos yon sa loob ng isang araw. So meron akong alaga, mapapansin nyo na 2,000 heads. So kumukonsume sila ng 44 kilos. So itong isang sako ng quail layer mash natin ay may natitira na lang ng 4 or 6 kilograms kada sako. So, bakit ba kailangan kumonsumo ang pugo natin ng feeds na tama? Kasi, unang-una sa lahat, just to let you know guys, hindi pwedeng mawalan ng patuka ang ating mga pugo. Kasi yan yung number 1 foundation nila sa paggawa ng itlog. So, kapag nabibitin sila sa pagtuka, yung iba dyan, imbes na araw-araw umitlog, since hindi nila na-met yung tamang dami ng pagkain na dapat nilang kainin, so hindi sila makaka-produce ng itlog.
So ang kailangan nyo gawin is ma-maintain nyo yung pakainan nyo laging puno. Kung hindi man laging puno, at least hindi mawawalan. Kasi kapag nawalan sila ng pagkain, dyan na mag-start yung problema. Lagi na magkakaroon ng delay sa pag-itlog, at isa pa, mamamayat yung mga pugo natin. Okay? So gaya nga guys na sinabi ko, hindi dapat sila mauubusan ng patuka. Kung itatanong nyo ilang beses ba ako magpatuka ng mga pugo natin, since maganda yung structure ng aking patukaan, 2 beses lang ako magpatuka sa loob ng isang araw. So yung isa is sa umaga, either 7:30 or 7 a.m. And then yung sunod na nun is 6 ng hapon or 6:30 or around 7. So pagkagising, kinabukasan, makikita mo na meron pa namang natitira. Kasi syempre, mga animals tong mga to natutulog din naman, nagpapahinga. So hindi lahat ay tumutuka. Pero yung cycle ng 2 beses sa pagpapatuka sa loob ng isang araw is sapat na para hindi sila maubusan ng patuka. And kung makikita malinis yung ating patukaan, dapat malinis din yung tinutukaan ng ating mga pugo. Kaya itong, kung mapapansin nyo, ito, ilapit natin dito. Kung mapapansin nyo, ang aming sahudan ng ipot is in-extend namin paunahan. Bakit? Kasi kung hindi namin i-extend, etong mga ipot na ito, kagaya niyan, is mahuhulog sa patuka. Pag nahulog sa patuka, tutukain pa rin yan ng ating mga pugo dahil hahalo sa pakain. And possible na mag-cause yan ng sakit sa kanila kasi dumi na nila yun, waste product na yan ng ating mga pugo na kailangan natin itapon ng maayos. Okay? So guys, yun yung information regarding sa pagpapatuka ng ating mga pugo. And ngayon, puntahan naman natin itong ating pagpapainom. So kung mapapansin nyo, ang ating ginamit na painuman is itong PVC. So ito ay 4 inches ang diameter. So hinati lang sa 2. So mas maganda guys na mas malaki yung painuman nyo. Bakit? Kasi hindi ka agad maubusan ng tubig. Isa sa foundation ng ating good production is yung iniinom ng ating mga pugo. Dapat malinis. So sa umaga, ang ginagawa namin dito kapag may natira, so kumukuha kami nito. So meron kaming timba, meron kaming foam. Ini-scrub namin siya kasama yung mga natitirang latak. And then, pipigain lang namin papunta dito. So, yun yung way namin ng paglilinis ng ating mga painuman. Kasi kailangan guys ma-maintain natin yung cleanliness. Kasi kung madumi na yung nainom nila, kasi hindi naman iwasan kahit meron pa siyang ganan, itong mga harang na ito para hindi siya matapunan ng ipot, may mga nakakalusot pa rin na konti-konti. And then, yung mga latak na nasa tuka ng ating mga pugo, pag uminom sila, pumupunta dito. So, kung nabukasan na yan, so, madumi na. So, ang proseso natin ng pagpapainom is simple lang. Kung makasin nyo, meron kami ditong pinutol na bote ng Coke, timba ng tubig, sasalukin lang natin yung tubig, and then isasalin lang natin. Ayan. So, ito talaga yung napakakulit na pugo na lagi na nilalaro ang tubig. Isasalin lang natin na ganyan, and hanggang sa mapuno. Before, ang gamit ko is hose. So, nakadirect yung hose sa ating tubo. Ang disadvantage niya lang is kapag mainit yung panahon, mainit yung lumalabas na tubig sa hose. So kailangan ko pang maghintay, bubuhayin ko yung hose, yung tubig, matatapon yung yung iba. So kumukus yung panahon. So ginagawa namin is iniipon na namin sa timba. And then kapag nakita namin na kulang na yung painom, nalagyan namin. So usually mga 1 o'clock naglalagay kami ng tubig kasi bumababa na yung level niya. Hindi naman siya ubos gaya ng patuka, pero kailangan mo siyang dagdagan. Kasi minsan kapag sobrang init talagang inom sila ng inom. And as you all know guys, I'm from Batangas City, nasa province ako ng Batangas. Hindi masyadong malamig dito sa amin. Unlike sa Lipa, Batangas na ngayon malamig doon. So dito sa amin sa Batangas City is tama naman yung climate, yung klima natin, hindi naman sobrang init, hindi sobrang lamig, pero may mga time na talagang mainit. Okay? So dapat i-consider nyo yun. Kapag mainit talaga, yan, yung mga net natin, kailangan lagi natin linisin.
para makapasok yung fresh air sa ating puguan. Okay? So, yun na nga guys, kung meron kayong questions regarding dito sa video na ito, sa pagpapakain and sa pagpapainom, feel free guys to comment sa mga videos ko. Alam yan ng mga tao na sumasagot ako. Kasi nga, lagi ko ring hawak yung phone ko kasi meron pa akong isang business na hinahandle, which is yung car rental services. Lagi kong nakikita na nagpa-pop up yung mga comments nyo sa ating YouTube videos. So, nasasagot ko agad. And sinusubukan ko talaga na hanapin yung mga comments na hindi ko pa nasasagot para mabigyan kayo ng linaw dun sa mga questions ko. Kasi kagaya ko, kagaya nyo rin ako noon na madaming tanong. And ngayon, since nung mga panahon na yun is wala ako masyadong matanong, gumagawa ako ng paraan na tulungan kayo masagot yung mga questions nyo. Kasi sino ba naman ang gustong hindi guminhawa yung buhay? Or sino ba naman yung gustong malugi sa pagbi-business bago mo umpisahan yung business mo? So, dumaan din naman tayo sa nalugi tayo just like nitong pandemic. To be honest, medyo masama yung nangyari kasi nga nag-shutdown yung mga markets. Ang market natin number one, sabi ko nga sa inyo, so yung mga magkukwek-kwek. So, walang mga masyadong street foods. So, sino ang bibili ng ating mga na-produce na itlog? So, wala tayong nagawa kundi mag-call it off ng mga pugo natin. Kasi kahit mabenta ko sa sobrang baba naman ng presyo, wala rin. Sayang yung pagod. So, ngayon, bumabangon tayo, bumabawi tayo, napakaganda. Nasasabi sa'yo, napakaganda ng market natin ngayon. Maganda rin yung kitaan natin ngayon, kahit 2,000 lang yung alaga natin. Planning guys to expand siguro sa mga next year na daraan, mag-expand tayo. And hopefully madami akong naitutulong sa inyo sa mga videos ko, nasagot ko yung mga questions nyo. And yun nga, sabi ko, feel free to comment sa mga videos natin. Okay? So, ang next na video na pag-uusapan natin, kung hindi ako nagkakamali, is yung labor and maintenance ng ating building. So, sa next video ko, i-discuss natin yon. Okay? So, once again guys, pa-help naman, pa-share, pa-like, pa-subscribe ng mga videos natin. And, huwag kayong magsasawa na sumuporta. Hello guys! So, once again, this is Sir Kuya Ace of Lakbay ni Alas. So, sasabihin ko lang sa inyo na huwag niyong pagdududahan yung sarili niyo sa mga pwede at kaya niyong gawin. Never stop believing, never stop dreaming kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.